Exciting part ng pagninegosyo. Plano mo bang magsimula ng isang negosyo? O di naman kaya nakapagsimula ka na pero naboboard ka na dahil panay problema ang nakikita mo sa iyong negosyo? Gusto mo bang malaman ang exciting na parte ng pagninegosyo? Kaya halika, samahan mo ako, tapusin mo ang video to. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago ako magpatuloy, kailangan magkwentuhan muna tayo. Noong nag-decide na po akong umuwi dito sa Pilipinas, dalawang feelings po ang nararamdaman ko noon. Una, malungkot dahil natatakot ako na baka hindi na naman ako makapag-umpisa o di naman kaya kung makapag-umpisa man ako, malugi yung business na gagawin ko. Yung sumunod na feelings ko ay yung masaya ako dahil makakasama ko na yung pamilya ko. Dahil nga po 3 taon pa lang yung anak ko nung ako magsimulang mag-abroad. Kaya naman ang nasa isip ko pa talaga, baby pa po yung anak ko noon. Nung nakauwi na po kami ng airport, kasabay ko po yung kaibigan ko na kasamahan ko doon sa una kong kumpanya. Nung sinabi niya, pre, yan na ata yung mag-ina mo. Sabi ko, yan na nga ata. Ba, magkasinlaki na yung anak mo tsaka yung misis mo ah. So dahil po ang nasa isip ko pa noon baby pa yung anak ko, sabi ko, oo nga pala. Malaki na nga pala to. Yun nga po, at masaya naman po ako dahil nakita ko naman na nakangiti sila, excited sila sa pag-uwi ko. So, yun na nga po, umuwi na kami ng bahay. Ang masayang mga okasyon po na nangyari sa amin nung graduate yung anak ko ng 4th year or moving up, ang tawag po nila ngayon doon. So, ako na po yung pinakyat sa stage ng misis ko dahil sabi niya, nung elementary siya na, tsaka nung kinder. So sabi niya, ikaw naman, total ka, uuwi mo naman. So ako na po yung umakyat ng stage. And then after 2 years po, nung natapos na yung senior high school, so ako na naman po yung umakyat. So bali, 2 graduation po yung na-attendan ko. Kaya naman po, masarap po sa feelings dahil kahit na hindi po talaga kalakihan yung kita noon, magkakasama po kami. Sumunod po na exciting part doon yung nakapagsimula na po kami sa pagbe-bakery. At syempre dahil wala naman po kaming alam sa pagbe-business ng bakery, medyo challenging po kasi maaga po kaming gumigising, tapos gabi na po nakakatulog. So pagod po talaga. At dahil po nandyan yung anak ko, kahit pa paano natutulungan niyo po kami. Ang kagandahan po doon, pare-parehas po kami nag-matured sa pagninegosyo. Kasi nga po, alam naman natin pagka nag-business kayo or nag-business tayo, may mga challenging pa po na mangyayari sa pagsisimula natin ng business. Unang-una po yung napag-usapan naming pamilya, sabi ng anak ko nung una, nahihiya pa siyang magbenta kasi feeling niya parang iisipin ng tao mahirap kami. Nung bata po kasi ako, naramdaman ko rin yun. Although hindi ko naman po talaga kailangan maghanap buhay, yung mga kalaro ko po kasi o yung mga kaibigan ko nag-ano po sila, nagbobote, gano'n, bago sila maglaro para may pandagdag sila sa panggastos. So ang nangyayari po, kinakailangan ko po sumama para lang pagkatapos sa mga lakal makapaglaro kami. So nung first time ko pong sumama sa gano'n, parang nakakahiya po. Nakakahiya dahil siyempre nagbubuti ka, tutulak ka ng kariton. So nahihiya po ako nung una. So parang ganun din po yung naramdaman ng anak ko nung nagsisimula kami sa bakery. Pero dahil naman po sanay siya sa tao, kaya hindi rin po nagtagal yung ganung pakiramdam niya. Hanggang parang 1 month lang, sabi niya sanay na raw siya. Kaya po ngayon, nakagraduate siya, siya na naman po yung tumutulong sa akin pagka dating ng hapon. Lagi niya ako sinasabihan na, sige tayo, magpahinga ka muna, ako na magtitinda. So, yun po. At nito pong kailan lang, matin po sila ng graduation ko sa pagko-content sa KMCC. At doon po nila na liwanagan ng gusto yung talagang pwedeng mangyari dito sa business namin. So, ngayon po, mas naging maayos po yung vision namin pare-pareho dahil alam na po nila kung saan kami dapat pumunta, kung ano yung dapat pagtrabahuan. Kaya po mas naging smooth po yung pagbibusiness namin ngayon. Kaya naman po talagang nakaka-excite dahil siguro po sa mga susunod na panahon
ma-reach na namin yung goal na gusto naming ma-reach. So, ano-ano ba yung mga exciting part ng pagninegosyo? So, yung una nga po, kung halimbawa kayo nasa abroad or kahit na nandito, ang exciting part po yung matuturuan mo ang pamilya mo sa pagninegosyo. Napakalaking bagay po na tulong-tulong kayo na magnegosyo dahil sabay-sabay po kayong matututo at mas magiging mabilis po ang pagprogreso ninyo sa business ninyo. Sumunod, masusubukan ninyo ang diskarte nyo sa lahat ng aspeto. Kasi po, pagka nagnegosyo po kayo, napakaraming problema po ang inyong kakaharapin. Kagaya po nung nagsimula kami, dahil akala ko po pag baker, kompleto na siya, meron na siyang timpla, marunong na siyang gumawa. So hindi po pala ganun. Ang kagaya po nung nangyari sa amin, marunong siyang gumawa ng tinapay pero wala siyang timpla. So mabuti na lang po, nakahanap ako ng paraan, kaya naman po ngayon, maayos na tumatakbo yung aming bakery. Sumunod, yung mapalago mo yung bakery mo. Kasi po, sa una, hindi mo talaga mararamdaman nakikita ka dyan. Puro abono po talaga ang mangyayari. So kung halimbawa po, kagaya nung sa amin, nagsimula lang kami ng pandesal, tapos umabot po na hanggang makapag-istante kami, makapagtinda kami ng mga buns, tasty. So, unti-unti po siyang tumulak at noong una po, ang baking oven namin na 6 lang. So, ngayon po, 2 na siya. Kaya, sa amin po, small achievements po yun. Pero talaga naman po, napakasaya kasi wala ka nga pong alam na nagsimula. At tapos, marami pang bakery dyan na matatagal na. Talagang achievement po para sa amin yun. Sumunod, yung nagtutulungan pag may problema. Nung unang-una po, kasama po ang mother ko nung nakita niya na pagod na kami mag-asawa, pati yung baker, tapos inaabot pa kami ng gabi. So, andyan po yung mother ko, sabihin nun, sige na, matulog ka na. Ako na ang magkakamanda ng pandesal para pagising mo ng umaga, hindi ka gano'n nanlalata. Ganon din po ang misis ko pag minsan kinakapos ng budget dun sa tinapay, siya po yung gumagawa ng paraan. So, nakakapagtulong po kami. Pati anak ko, minsan po, nahihiraman namin ng pera pampaikot po dun sa bakery. Kasi minsan, merong order, hindi naman kagad mababayaran yun. So, kailangan mo ng ng pantusto. So, yun po, nagkakatulungan kami pagdating ng problema. Sumunod po, yung kumita ka ng malaki. Napakasarap po sa pakiramdam pagka kumikita kayo ng malaki kasi po minsan may pang-extra kayo na pangkain sa labas o kaya pambili ng ibang gamit. Napakasarap po sa pakiramdam na yung kikita ka ng malaki. Pero sa totoo naman po hindi naman siya lagi. Kaya lang at least alam mo na gumagana yung negosyo mo pagka ganun. Sumunod, yung lumalaki yung goal nyo at vision nyo sa pagninegosyo. Nung una po kasing mga panahon namin na nagbe-bakery, talagang iniisip ko po ng matagal na paano kang kikita rito, 5 piso lang, 5 piso, 2 piso yung binebenta mo. So hindi pa po malinaw sa isip ko kung paano mo mapapalago yung bakery mo. So ang iniisip ko lang, 2, 5, parang ang hirap, parang imposible. Pero habang tumatagal po, ngayong 6 na taon na kami sa pagbibusiness, malinaw na po sa isip namin na kung saan kami patungo. Na hindi lang pala sa pagbe-bakery ka lang mapupunta. So marami pang pwedeng mangyari kung mapapatakbo mo lang na maayos at masusolusyonan mo lang ang lahat ng problema kakaharapin mo. Sumunod na exciting part, yung may kakayanan kang makapag-provide sa pamilya mo kahit wala ka sa ibang bansa. Kasi po sa experience ko, doon ko lang naman po naramdaman na kaya ko palang mag-provide ng malaki nung nasa abroad ako. Pero nung nandito po ako sa Pilipinas, halos saktong-sakto lang. Kaya naman po nung nakapagnegosyo ako at kahit papano nabibili namin yung mga pangangailangan namin. At hindi rin naman, kumbaga, hindi rin naman tipid na tipid. Kaya napakalaking excitement po sa akin yun dahil kumbaga talagang dugo at pawis yung puhunan mo. Kaya naman na-achieve mo yung mga ganong klaseng bagay. Kaya naman naniniwala ako na exciting talaga ang pagbibusiness kasi
hindi naman na lahat problema lang. At ang totoo nito ay kaya ka naman talagang dalhin nito sa masaganang buhay kung masusolusyonan mo lang ang lahat ng problema na kakaharapin mo. Bakit ko ba ito ginagawa? Kagaya mo dati, takot din akong magsimula ng isang business. Dahil nga, ang iniisip ko, baka malugi lang ako at baka pagtawanan lang ako ng ibang tao dahil baka hindi ako maging successful sa negosyo. Pero mas exciting pala na magnegosyo kahit maraming problema na kakaharapin. Kasi dito masusubukan ang tibay ng iyong dibdib para umasenso. Ang kalaban kasi natin dito ay ang takot at ang mga negative comment na maririnig mo sa mga kapitbahay mo o dun sa mga business expert na wala namang negosyo. Kaya naman ang pagnenegosyo ay hindi puro problema. May mga exciting part din ito na makakapagbigay saya sa atin at mapapanatili pa nitong buo ang pamilya natin. Siya nga po pala, gusto ko nga po palang pasalamatan yung mga taong sumusuporta po sa atin sa panonood po ng ating mga video o doon sa mga nag-share at nag-like. At kung meron pa po kayong gustong i-topic natin sa mga susunod nating content, paki-comment naman po sa ating comment section at paki-like and share na rin po ang ating mga video. At huwag niyo pong kalilimutan na sa Colossus 3:23 ay sinasabing kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi ninyong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.